Okay, panibagong video na naman gagawin natin about account rejected. So, bago natin ituturo, ipakita ko muna sa inyo kung saan tayo pupunta, saan natin makikita. Ito lang yung gagawin nyo. Click nyo yung profile. Pagkatapos, click nyo yung tatlong guhit. And then, hanapin nyo yung profile status. Click natin yung profile status. And pagkatapos, profile not recommended, click natin yan. So, ibig sabihin yung profile natin hindi siya recommended sa social media. So, yan. Ito po yung violation na nakikita. Review violation. Yan. Yan po ang result account rejected. So, kung meron ka nitong ganito, ang kailangan mo lang gawin, i-remove. So, balik tayo. So, balik tayo sa dashboard natin o sa homepage natin. Click mo yung profile ulit. Tapos, hanapin mo yung report a problem. At scroll down, hanapin mo continue to report a problem. Antayin lang natin. Pagkatapos, ito yung reflect niya. So, include in report. Click natin yan. Pagkatapos, hanapin natin yung select product na ginagamit natin kung saan tayo nagkaroon ng violation. Hanapin natin yung profile. Okay, kasi profile yung violation natin. Okay, click natin yung profile. Yan. Pagkatapos ito yung display, ang kailangan mo lang gawin is lagyan natin yan ng mga sulat na humingi tayo ng tawad kay Facebook o kat Meta. So ito yung mga gagawin natin ay sulat. Their Facebook team. I would like, okay, i-type nyo to. Kung meron ka na nito, mas maganda kung hindi pa. So I would like to request to a removal. So, ang gagawin ko dito is sulat ko na lang ito sa description para ikakapish nyo na lang. So, sobrang ganda. Mabilis na lang kung meron kayong rejection sa inyong account. Ito yung isulat nyo. To a removal on the restriction from my Facebook account. Ayan. So, ito yung isusulat natin. So, kadalasan para mas maganda magsulat ka muna nito bago ka gumawa dito, papasok para hindi ka mahirapan tapos ikaka-copy paste mo na lang para mas madali. Ito yung nakasulat, I promise that I follow the community standard from now on. And then, thank you and God bless. Ayan, yan lang kaganda. Ayan lang ang pinakamaganda. Tapos antayin lang natin ilang days or 24 hours o 48 hours to 72 hours. So, tapos click natin yung arrow. Pagkatapos, ito yung result. Ayan, yung feedback niya. Ganyan yung feedback. Next, para makita natin yung result, kailangan natin support inbox. So, kung talagang napadala ba natin yung sulat o natanggap ni Meta or ni Facebook. So, yan, nandyan yung report. At kadalasan, dapat naka-turn on yung notification para at least ma-notify ka sa mga video na or sa mga notification ni Meta Facebook. Kung meron kang natutunan sa Facebook o sa ginagawa nating video ngayon, please subscribe and follow my all social media and like and share po sa mga